sa Lord. Mukhang ang hirap atang pumanagpag doon. Okay, hindi lang yun. Their services would even not need it. It is His generosity to give them work to save them from idleness and poverty. Madalas, hindi kinakailangan ng Lord ang service natin. On the other hand, kasi sabi ko kanina, kaya He Himself went out to look for employers kasi desperate sa mga applicants ang kingdom ng Lord. But on the other hand, there are lots of times na hindi needed ang service mo. Kaya ka lang tinawag ng Lord, kaya pinadala ka lang niya sa ubasan niya para nais lang ng Lord na pagpalain ang buhay mo. Hallelujah! Amen ba? Sa El Shaddai nga, para namang minsan dumating ako sa, parang nag-react ako sa isang prayer ng isang lingkod ng Diyos doon, si Breakthrough, kilala ito ni Tita May. Sabi ba naman niya sa kanyang prayer, Lord, salamat sa opportunity na makapaglingkod sa iyo. Dito mo kami binihisan. Pero sabi ko, ano ba kayang suot nito bago nagiging disciple? Bakit? Kasi mayroon doon nagtutulak lang ng ice cream. Sabi niya sa kanyang patutuo, 18 kilometers ang kanyang nilalakad sa pagtutulak ng ice cream. Yun ang trabaho niya bago siya naglingkod kay Lord. Pero ngayon, nakakurbata na, nakabarong na, kung saan-saang bansa na dumating hanggang sa lumaki na yung ere. Sorry to say. Pero natouch ako na, sabi ko, para namang lahat dito sa gawain ng Lord ay hubot-hubad noon. Pero totoo yan. Lalo na sa El Shaddai, karamihan dyan, walang trabaho. Dati may nagtitinda lang ng tubig dyan sa kalsada kapag pag nag-red yung ilaw, nag-red yung stoplight, nagtutulak titinda ng tubig, nagtitinda ng sigarilyo, pero sa biyaya ng Lord, last kong nalaman, nakarating na ng Hong Kong. Pastor Dong. Ang dami! Pero, itong binanggit ni Tita May, hindi sa pamimintas ng katawan, parang pag naglakad, parang bulati yung katawan. Napaka-flexible, naka-crutches siya, tapos gumaganon siya maglakad. Sinong magbigay ng trabaho doon? Pero noong nakaglingkod siya kay Lord, pinagpala ang buhay niya. Hindi lang, mayroon pa doon na medyo, ayun ko ba? Lumaki din ang ulo kasi sabi niya, sa isang taon, kumita sila ng 3 million sa pagbibinta ng mga libro. Pero dati, bago niya makilala ang Lord, walang katrabaho. Bakit? Kasi nga, minsan, ang pag-hire sa kingdom ng Lord is not for the kingdom's sake or not even na kailangan ang services mo, kundi nais lang ng Lord na pagpapalain ang buhay mo. Amen. Amen. Okay, isa pa. Till we are hired into the service of God, we are doing nothing all day long. Matinding statement yan. Hanggat daw hindi natin natutugunan ang panawagan ng Diyos na maglingkod sa Kanya, all the things that makes us busy counts for nothing. Kasi sabi niya doon sa mga hindi na bakit kayo patayo-tayo na lang, pakwento-kwentuhan na lang buong maghapon, doing nothing. So, ang gusto sabihin niya doon, as long na natugunan mo ang panawagan ng Diyos sa buhay mo, wala kang ginawa that counts sa paningin ng Lord. Ni sabihin mo pang, busy ka sa trabaho mo, busy ka sa pag-aaral ng mga anak mo, or pamangkin mo, or mga kamag-anak mo, it counts nothing as long as it is not related to the kingdom of God for the harvest of souls into His vineyard. Amen. Anong magawa ng tulong mong pagpaaral mo sa mga pamangkin mo, sa kamag-anak mo sa Pilipinas kung hindi naman naligtas ang kanilang kaluluwa? I am not saying na huwag kang tumulong, pero dapat ang pagtulong natin should be connected to the kingdom of God, na ang taong tinutulungan natin ay makakilala sa Diyos. Sabi ng Bible, what does it profit a man for if he gains the wealth of the whole world if he loses his soul? So, kung hindi ito kaugnay sa vineyard ng Lord, sa kaligtasan ng kaluluwa, all our labors counts for nothing. Tahimik na naman. At least, nag-concentrate kayo nag-meditate kayo. Okay. Nothing for His purpose, nothing for the great work. Napakalaki or napaka-great
mga gagawin sa ubasan ng Lord. Okay. There will be a pay time. Siyempre, ano ba mauna? Trabaho o bayad? Trabaho. Bayad. Bayad. Kapag nagbalik ka. Okay, there will be a pay time. At sa totoo lang, he got stewards or foreman. The Lord has His own human resource. Hallelujah! Mayroon siyang mga inaatasan, mayroon siyang mga katiwala na magsusweldo doon sa mga laborers. Amen. At hindi lang yun, the stewards are entrusted to give the laborers wages. Okay, hindi lang yun, beginning with the last. Bakit? Sige nga. Kasi yung isang araw na nagtrabaho, Ha? Isang araw na nagtrabaho. Bakit inuuna niya yung nahuhuli? Si Rick? Kasi mayroong nauna nga, hininto mo na. Mayroong, okay, good point. Mayroong mga nauna na huminto muna. Baka mag-illustrate pa tayo sa pagong at saka sa rabbit. Kung tutuusin, ang context ng verses na ito, last verse ng verse 19 is, many will be last and the last will be first. Kasi sabi ni Jesus, mahirap pumasok ang mayaman sa paghahari ng Diyos. Sabi ni Peter, Lord, paano kami? Iniwan namin tahanan, iniwan namin mga mahal namin sa buhay for the sake of the gospel. Ito yung sinabi niya na ang nag-iwan ng kanyang ama, ina, kapatid na babae, bahay at lupa, aani o tatanggap ng 100-fold. Sa kanya idinugtong ang many will be last and the last will be first. Kasi mayroon namang nauna pero nagpapahinga pero tumigil. Natural mahuli. One point yun. Second point is, kaya niya inuuna yung mga nahuhuli para hindi naman sila ma-discourage. Na hindi porket may edad ka na nakakapaglingkod sa Lord, hindi porket ngayon ka lang nakakapaglingkod sa Lord, ay lamang na ako sa iyo. Ang gustong sabihin ng Lord, para ma-encourage ka sa paglilingkod mo, inuuna ka. Hallelujah! Nasusundan ba? Okay, malapit na tayo tapos. Basically, representing the Jews and the Gentiles. Kasi ang panawagan nga, ang unang ini-invite ng Lord ay ang mga Jews, pero nag-refuse sila. Kaya ang salvation ay na-extend sa Gentiles. Nauna nga silang nakakilala, pero huli silang naligtas. Kaya na-extend ang salvation. Okay, isa pa, Israelites and non-Israelites. Hindi naman tayo mga Israelita. Ito nga pagdating sa Word of God, ang bilis nating mag-quote, lalo na kapag pabor sa atin. Sasabihin agad, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Para ba sa'yo yun? Kanino sinulat yun? Para sa lahat. Hindi para sa lahat yun. Ha? Sa taga-Philippians. At tandaan natin na ang Philippians ay sulat ni Paul sa taga-Pilipos. Hindi sa taga-Pilipinas. Sa totoo lang. Baka naman quote tayo ng quote ng sulat ni Paul sa taga-Pilipos, pero taga-Pilipinas tayo. Kaya lang yan pinagsama kasi may mga bagay na applicable sa kanila na applicable sa atin, pero hindi lahat ng bagay applicable sa kanila, applicable sa iyo. Bakit? Philippines, masaganang magbigay yan Natapik na natin yan, yung grace ng church sa Philippine churches. Kaya sa sobrang pagbibigay ng taga-Pilipos, sabi ni Paul, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Okay, bakit ba tayo napunta doon? Okay, isa pa, even Apostle Paul who became the chief apostle. Si Paul ba nasa first hour siya tumugon? No, huli na siyang tumugon. Nag-persecute pa nga siya Pero kahit huli siyang tumugon, nagiging chief among the apostles. So, hindi porkit nauuna ay nauuna, hindi porkit huli ay huli na nga. Okay, isa pa, it could be newcomers gaining greater attainments, knowledge, grace, and usefulness sa kingdom ng Lord. May mga tao ang tagal-tagalan na sa simbahan, pumuti ng buhok, kabalik-balik sa simbahan, pero hindi pa rin natutunan ang katotohanan. My goodness. Ay pinagpala tayo na, intindihan natin ang katotohanan, natutunan natin paglingkuran ng Lord. Okay, isa pa, those who came last receive as much as the one who started early. Why? Because there is no seniority sa kingdom ng Lord.